Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Daisy. So, ayan nga, bali, today is day 2 namin dito sa Canada, dito sa Edmonton. And last night, na-upload ko na yung aming flight journey. Ayan, pwede niyo pong bisitahin at panoorin. And for today's video, anyway, good morning po. Today is February 8, 2024 at 2 days pa lang kami dito. At yun nga, hindi pa rin normal yung tulog. And usually daw, 1 week bago ka makapag-adjust dun sa bagong environment. And for today's video, isi-share ko sa inyo yung aming immigration experience. Bali, nagkaroon na ako ng preview dun sa upload ko kahapon na flight journey namin. Ngayon, may isi-share ako kasi may mga nakasabay kami dun sa Japan, papuntang Terminal 2 kasi sumakay kami ng bus, papuntang arrival sa Japan Airport. So, yan, bali dun sa vlog ko, dun sa flight journey namin from Cavite to Canada. Dun sa first video talaga, kung papansin nyo, hindi, yung mukha ko dun parang nananervyos na kinakabahan, hindi mo alam kung anong mangyayari dun sa immigration, dun mapapanood natin mga upload na yan. So, bali 3 kami, si nanay ko, kapatid ko, at ako. So, lahat kami is visitor visa. So, yun nga, nung pumila kami sa immigration, so dahil meron kaming kasamang senior, doon kami pumila sa lane ng senior citizen. So, bali doon sa senior lane, walang pila. So, nag-aalangan pa ako lumapit. Pero, tinawag niya kami. So, sabi niya, dito. So, sabi niya, unang tanong is, sinong pupuntahan sa Canada? So, ang sagot ko, kapatid ko. Then, pangalawang tanong, si nanay, anong pangalan? Tapos, yun lang, pinicture na siya. Then, pangalawang tanong is akin, anong trabaho? So, sinagot ko agad na online seller. Kailan ang balik? Sinagot ko agad na July 5. Tapos picture na agad. Pero naiba ang senaryo nung tinanong na si Bunso. So ito yung kanyang explanation. Anong tinanong sa'yo? Tinanong sa akin yung una, tinanong tayo nung kung kailan balik, Kailan balik? Sila, ang balik nila, July 5 kami. July 5. Ako, March 6, isang buwan lang siya ko. So, bakit, sabi ng officer, bakit isang buwan lang? Sabi na, may trabaho syempre. Ano bang ang pangalan ng trabaho mo? Doon ako nawindang kasi hindi ko alam yung pangalan hindi ko kabisado company name. Nautalutal na ako. Kinabahan ako. Sabi ko sa agency, sir, pasensya na kasi paiba-iba yung pangalan ng agency ko. Hindi ko kabisado. Ayun, okay naman. Nag-type siya doon. Picture na, binigay na yung passport. Okay na. Ay, salamat. Nakalusog na kami. Thank you, Lord. Doon sa dinami-dami ng pinapractice namin sa mga papers na inihanda namin, doon siya sa tanong na, anong company mo? Bali, yung company kasi nila is papalit-palit. So, siguro, na-confuse siya kung anong sasabihin niyang company. Bali, 3 beses siya tinanong na hindi niya masagot ng direct. Pero eventually, na ipaliwanag naman niya na, sir, papalit-palit kasi yung agency ko. Kaya, hindi siya sure kung sino ba talaga doon. So, yun na-explain naman niya. And then, doon, picture na siya. So, pag pinicturean ka na, okay na yon. Tapos, yung hinanap lang na papers sa akin is yung passport ng aming sponsor. Yun lang, tapos na agad. Pero guys, kompleto kami ng requirements. May affidavit of support kami, may T4,
may oath taking, may citizenship ng sponsor namin. So talagang nakahanda siya kung hihingin sa amin, nandun yung papers. Kaso, yun lang pala yung tinanong. So parang, ay, thank you Lord. Eto guys, yung isi-share ko sa inyo, yung mga nakasabay naming Pilipino sa Japan. Nung naghihintay kasi kami ng bus papuntang Terminal 2, yun, nakakakwentuhan namin sila. And meron doon mga isang girl na ang pangalan niya si Shane. Hindi ko na alala yung complete name niya. Pero siya ay maraming tinanong sa kanya si immigration. To the point na tinawagan pa raw yung kanyang employer at tanungin yung kanyang trabaho. At even tinanong din yung kung magkano yung kanyang sweldo. Pero believe ko kay Shane kasi confident siya. Kasi yung manager pala nila is tito niya. So bali, family business nila yon. And lahat ng tanong ng immigration, nasagot naman. Tinawagan talaga. Bali sa case ni Shine, ang nag-sponsor sa kanya ay yung tita niya. So, bali doon nagkaroon ng confusion kasi pag tita mo, hindi mo siya kaapelido. Unlike sa amin is kapatid ko. So, madaling i-prove na kapatid namin siya by giving birth certificate. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman hiningi sa amin. Pero kay Shane, ayun, hiningi lahat yun. Yung proof of relationship. Pero doon ko rin nakuha yung tip kay Shine pala, na maging confident ka lang sa sagot mo. Panindigan mo na totoo yung sinasabi mo. And meron naman siya mga documents. Basta be true to yourself. And eventually, ayan, na-approve naman siya. At syempre, nakasama namin siya sa Japan. At meron pa kaming isang nakasabay na lalaki. Mag-isa lang din siya. Sabi niya sa amin, lumapit siya sa amin kasi natutuwa siya sa amin kasi tatlo kami family nag-travel. Samantalang siya, mag-isa lang siya. So sabi ko, tinanong ko kung sino yung sponsor niya. Sabi niya, kapatid niya. So pareho kami. Yun lang, konti lang daw yung tinanong sa kanya. Siguro mo, 2 o 3 lang. Pasok na agad siya sa baggage check-in na agad siya. So ganun yung naiisip ko na pag yung sponsor mo is malayo mong kamag-anak or friends mo. So doon ka mag-prepare ng mga documents na papakita mo yung inyong relationship. Minsan hinihingi pa nga yung picture kung gaano kayo ka-close, nag-uusap or nag-chat. Yan, may mga proof of evidence na talagang relative kayo or friends kayo. So, bali ngayon, kasi sa haba ng preparation namin sa pagkukumpleto ng mga documents na dadali namin, is parang ngayon nakahinga kami ng maluwag kasi parang hindi naman pala hiningi. Ang dami. Pero, ayan, tip lang guys, kalma lang kayo and then pray bago kayo. Lord, let's go and maging lang kayo, confident kayo sa sagot nyo. At sigurado, ma-approve kayo. No to upload. Kaya, see you sa Canada. Ayan, this is day 2. Kanina umikot na kami sa downtown. May mga video na ako doon na yun, i-edit ko na lang. Kasi hindi ako makatulog. Nakakatulog ako siguro 2 to 3 hours, tas gising na naman, sabi ko. Yun, share ko na nga lang, magkukwento ako sa inyo. Nakakatuwa lang kasi yung mga kasama namin doon is, yun talaga yung topic namin, nung nag-usap-usap kami. Tagasan kayo, tapos biglang immigration na agad yung topic eh. So, yun, nakakatuwa na na-approve naman kaming lahat. Di ko lang na-upload sa amin. Ayan guys, thank you for reaching this far. And ayan, kung gusto niyo po ma-update sa mga susunod nating kwento, you can subscribe niyo po. But before subscribing, you can check my content first. And if you like it, you can subscribe. Thank you for watching and see you to my next me